This week nga naglabas ulit ng panibagong chapter nga ng Bakurohen si Itagaki. At eto nga ang chapter 2 ng Bakurohen. Sa pangalawang chapter nga makikita natin si Jack Hanma ang pinaka-front page nito. At pinamagatan nga itong, A pure man born of faith and born of violence, that's Jack Hanma. Tagalugan natin para pare-parehas natin maintindihan. Ang lalaking pinanganak ng may pananampalataya at pinanganak ng may matinding karahasan at ito nga ay si Jack Hanma. Nag-umpisa nga ang chapter na ito sa isang malaking simbahan. Palagay ko ang location ng simbahan na ito ay hindi sa Tokyo. Sa aking pagkakaalam sa Canada itong simbahan na ito, na kung saan ipinanganak nga itong si Jack Hanma. Hindi naman lingid sa kaalaman natin etong ang si Jack Hanma ay lumaki kasama ang kanyang ina na si Diane Neal. At makikita nga natin dito ang imahe ni Jesus Christ sa simbahan at isang priest. Na kung saan matagal na itong naglilingkod sa simbahan. At dito nga magsisimula ang kwento ni Jack Hanma noong 13 taong gulang pa lamang ito. Nang dumating na nga ang priest sa simbahan nagtaka ito dahil parang may tao nga daw sa loob ng simbahan. Nang binuksan na nga niya ang pintuan ng simbahan may nakita siyang isang batang lalaki at isa pa sa kanyang pinagtataka. Masyado pang maaga para magdasal sa mga panahon na iyon. Nang makita nga nito ang batang lalaki ay halos basang-basa ito. Nang lumapit na nga ang priest kay Jack Hanma, tinanong niya ito kung bakit nasa loob ito ng simbahan at magpaliwanag nga daw kung bakit ang aga-aga nasa loob na ito. At kinabahan naman si Jack Hanma dito at hindi niya alam kung ano ang kanyang mga sasabihin sa priest. Pero tumingin lang si Jack Hanma kay Jesus Christ na kung saan nakapako ito sa loob ng simbahan. At hindi naman lingid sa kaalaman natin marami sa ating naniniwala kay Jesus Christ even ako mga kaibigan naniniwala sa kanya. At hindi naman lingid sa kaalaman din natin kaya tayo pumupunta sa simbahan para magdasal. At dito nga naintindihan ng priest kung bakit nandoon nga daw si Jack Hanma sa loob ng simbahan, dahil may pananampalataya ito sa Panginoong nating lahat at bigla na lang napangiti ang priest dito. Dahil sa murang edad nga ni Jack Hanma ay may pananampalataya na ito kay Jesus the Christ. At sinabi nga ng priest kay Jack Hanma yung statue na iyan ay ang ating Panginoong may kapal. Pero hindi pa din makapagsalita si Jack Hanma at nakikinig lang sa mga sinasabi ng priest sa kanya. At sinabi pa ng priest sa kanya na titigan mo mabuti nga daw ang larawan ni Jesus Christ. At tinitigan naman ito ni Jack Hanma. At matapos noon, umupo na sila sa upuan ng simbahan at tinanong ulit si Jack Hanma na ano nga daw ba ang dahilan kung bakit napasyal ito sa simbahan. At gusto malaman ng priest na baka may gustong hilingin or ipanalangin si Jack Hanma kaya nandoon ito sa simbahan or hindi kaya madami itong problema. At nagsalita naman si Jack Hanma na kung bakit siya nagpray dahil nagpray siya kay Jesus Christ na maging malakas siya at gawin siyang malakas nito. At nagulat naman ang priest sa kahilingan ni Jack Hanma. At nagtanong ang priest sa kanya, gaano ba kalakas ang gusto mo maging? Ang sabi ng priest kay Jack Hanma. At sinabi ni Jack gusto daw nito maging malakas para matalo nga daw ang pinaka-strongest creature on earth. Which is kilala naman natin kung sino ang tinutukoy ni Jack Hanma. At ikinagulat naman ito ng priest sa sinabi ni Jack Hanma at tinuwanan lang siya ng malakas matapos marinig ang mga sinabi ni Jack. Dahil hindi naman lingid sa kaalaman natin ang isang pangarap ng isang karaniwang bata ay maging isang professional katulad ng isang doctor or etc. Pero iba ang narinig nito kay Jack Hanma. Matapos nga no nag-training si Jack Hanma para lumakas sa batang edad. Halos hindi pa kaya ng katawan nito ang training pero patuloy pa din. Even duguan siya sa pag-training nito wala pa din siyang pakialam sa kanyang katawan. At alam naman natin na hindi pa prepared ang katawan niya for long training routine. Humihinto lang siya kapag nag-collapse na ang kanyang katawan. Kahit naman in real life hindi pwedeng puwersahin ang katawan kung hindi na ito pwede. Pero para kay Jack kahit hindi na pwede tinutuloy pa din niya ang kanyang training para mas lalong lumakas. Dahil ang pagpapahinga nga daw ay sayang lang sa oras. Since then ginagawa ni Jack ito. Nag-focus siya sa training at hindi nito tinulungan ang kanyang katawan para sa proper nutrition, health at kulang sa tulog. Which is nang nagbinata nga si Jack Hanma ay makikita natin itong payat. Dahil over his life is training lang ang pinaggagagawa nito. Fast forward tayo ng kaunti. On the next page makikita na natin si Jack na kausap nga niya dito si Tokugawa. At sinabi nga ni Tokugawa kay Jack na namit nga niya yung priest na nakilala ni Jack noong bata pa siya. At naalala nga ni Jack Hanma ang priest na nakausap niya way back noon sa simbahan. At sinabi nga ni Tokugawa na kinakamusta siya nito. Pero ang mismong pakay ni Tokugawa sa kanya kaya pinapunta siya nito. Dahil may gusto lumaban nga kay Jack Hanma upang challenge ito. Malakas ang taong ito sabi ni Tokugawa ang taong ito ay kilala sa pagputol ng mga nerve ng kanyang mga nakakalaban gamit lang mga daliri nito. At eto nga si Kosho Shinogi.
Sa mga hindi pa nakakakilala kay Kosho, ito ang naging pinakaunang nakalaban ni Baki noong 1994 Baki Series sa tournament. How's that? Can you feel it? I just pulled out your optical nerves. You're a very hot-headed and irrational man, so I'm going to have to rip them out. Like this! How foolish. Only 1 month's training and... What's the matter, Hanma? Aren't you going to strike? Get control of yourself. I think this time I'll... That's it. do the honors. I got it. Come right on in. It hurt. It hurt. It hurt. How can I fight back with this incredible pain? What do you think of your first encounter with the cord-cutting technique? I can't move my right arm. Kung kayo ang tatanungin si Kosho Shinogi kaya ang antagonist sa darating na Baki Rohen series. Dahil alam naman natin na may kalakasan nga itong si Shinogi dahil nahirapan nga dito si Baki nung naglaban sila way back 1994 movie series OVA. Or ang ending is Jack Hanma and Yukjiro Hanma Father and Son Part 2. At syempre kung nagustuhan mo ang ating video, huwag mo kalimutan like ang video na to, masaya na ko dun mga kaibigan. See you in the next video guys, maraming salamat. Let's go, and all I fucking know is I got my pros, and wherever we're going, you know we own it. All I fucking know is I got my pros.